apostles, mga disciples, yung mga children makalapit kay Jesus o mailapit ng mga magulang kay Jesus yung kanilang mga anak, kanilang mga babies. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan nyo sila makalapit sa akin. Dahil ang kaharian ng Diyos ay para sa mga kagaya nila. So, importante kay Jesus ang mga bata. Ang mga bata na merong mga katangiang napakaganda nga na pwede natin maging inspirasyon o dapat na gayahin. Gaya ng mga bata ay mahina, dependent, and so with us, mahina po tayo, limitado, at kailangan natin maging dependent sa ating Panginoon. Amen? Just like Zane, siya po ay dependent sa kanyang parents dahil siya ay maliit pa, wala pang kakayanang mag-provide para sa kanyang mga needs, sa kanyang sarili, ingatan ng kanyang sarili, mag-raise up ng kanyang makakain araw-araw. So, dependent po siya. And so with you and me as God's people, makako tayo ng magandang example sa mga batang kagaya ni Zane na ninanais ng Diyos na makita niya para sa bawat isa sa atin, sa kanyang mga anak na dependent sa Diyos, amitadong weak and limited, walang kakayanan apart from God. So, since pinapahalagahan ng Diyos sa mga bata, and so with us, people of God. So, ang mga magulang, tayo po may mga anak din, ay napagkatiwalaan lang ng Panginoon ng anak. Na itataguyod, mamahalin, at palalakihin in the fear of the Lord. So parents ay dapat na maging responsible sa pag-nurture, sa pagtuturo, lalo na sa daan ng Panginoon sa mga bata kay Saint. Dahil ang Panginoon ay galit sa mga parent na pabaya o kaya ay walang kamalayan sa kung ano ang dapat nilang sabihin, gawin, maging desisyon in life na makikita ng bata para tularan. Halimbawa, yung mga salita na unsavory, filthy words, mga parang panunungayaw, palalait, pang-insulto, ito ay hindi dapat na naririnig ng mga bata dahil pwede nilang gayahin. Even so, yung mga attitude ng mga parents na hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpe-pray, hindi nagsisimba, ito po ay pwedeng mag-drive away sa mga bata sa ating Panginoon. So pwedeng maglayo ang anumang attitude, habit, words, o way of life ng parent para sa bata na hindi makalapit kay Lord o mapalayo pa nga sa ating Panginoon. So, it's so important na sa oras na to, dinadala ng parent si Zane sa Panginoon. Bakit ba kailangang madala natin ang ating mga anak sa Panginoon? Kay Jesus especially, para siya ay mapagpala ng ating Panginoon. Para makatanggap siya ng mga pagpapala nagmumula sa Diyos na hindi po natin kayang i-provide on our own. Remember, everything that we have, everything that we need, everything that we are able to do, mabubuti ay dahil sa ating Panginoon. Dahil sa pagsama ng Panginoon sa ating mga buhay. So, ang batang ito ay nangangailangan ng tender loving care mula sa Diyos. Ang Diyos natin ay napaka-gentle, so loving, so caring. Kaya napakagandang ilapit sa Panginoon, i-dedicate sa Panginoon ang ating mga anak, just like ginagawa ng mga parents na ito. Bakit? Sino ba yung pinagdadala natin ngayon? Kay Zane, siya lang naman yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mahimala. Siya yung may sovereign control and power over everything. Sa pag-inog ng mundo, sa pagputok ng bulkan, sa bagyo, sa tsunami, sa mga natural calamities, sa anumang kapangyarihan o puwersa, ang Diyos ay sovereign at in control sa lahat-lahat. Kaya napakaganda na dalhin, i-dedicate, at ipagkatiwala sa Panginoong Hesus ang ating mga anak. So, ang mga bata kagaya ni Zane ay may mga katangian na hanap ng Diyos sa atin. Kaya whenever na ako po ay nagde-dedicate ng baby, ng bata, talagang nare-remind po ako sa mga
mga requirements ni Lord para sa kanyang mga anak na patutuloyin niya sa kanyang kaharian time comes. At ang sabi ng Panginoon, ang mga anak daw ng Diyos, kaya po natin, ay dapat na maging kagaya ng mga bata. Yun po yung sabi ng Panginoon in the scripture. We need to be like children na walang hypocrisy, trusting, teachable, humble, and most of all, may instinct ang mga bata na i-take yung pagkain kailangan niya. Di po ba? Mami, si Zane, nung paglabas niya, di ba, the very first time na pinadedi natin siya, hindi naman siya nagtanong kung ano ba yan, Mami? S26 ba yan? Promil ba yan? Hindi naman. Baka hindi masarap yan, Mami. Hindi naman Immediately, by instinct, talagang tinanggap niya yung milk sa breast or sa botelya. So, ganun din ang katangian na gusto ng Diyos sa atin, na tayo ay naniniwala na ang salita ng Diyos pagkain ng ating mga kaluluwa. Just like Zane nung maliit o nung mga baby natin, na naniniwala sila, trusting sila na pagka may isinubo ang magulang, talagang iti-take niya yon dahil nagtitiwala siya, dependent siya. At naniniwala siyang masarap na pagkain yon. Naniwala ba tayo ang salita ng Diyos, masarap na pagkain? Amen. Kung may pagkain tayong physical, na gustong-gusto makain, masarap, ganun din naman ang ating mga kaluluwa. May masarap na pagkain din pong para sa ating kaluluwa, and that is the Word of God. Can we say amen? Do we instinctively feed on that spiritual food na meron, pinoprovide ng Diyos sa ating mga buhay? So wag nating i-deny ang ating mga sarili sa benefit ng pagkain ito, spiritual food na talagang napaka-importante sa ating mga buhay. In fact, requirement nga ng Diyos yan para sa lahat ng nagnanais makapasok sa kanyang kaharian, time comes. So, we need to be like children in entering heaven, maging kagaya ng bata na, nagpapaakay. Amen? Di ba? Nagpapaakay. Nagpapaakay ba tayo sa Diyos? Ayan. Pagka si Zane ay hindi nagpapigil, nagpaakay saan hahawakan yan? Sa braso na para hindi makakawalan. Di ba? Higpitan. May parent ako nakita na tinatalian talaga sa para hindi makawala no. Tayo kaya kay Lord, tayo ba ay nagpapaakay gaya ng bata? O malikot tayo minsan? Di ba? Or nagpupumiglas tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi kung tayo ay hindi magpapaakay kay Lord, magpapahawak, papakontrol, baka kung saan tayo hawakan ni Lord. Baka sa patilya, sa tenga, hirap. Okay, sa bunutan, talagang wala tayong kawalan. Minsan ganon. Ang Diyos ay nagpapadala ng mga matitinding problema at pagsubok para lang magawa natin magpasakop sa Panginoon. So, can you imagine pagka si Zane hindi na nagpapakontrol sa magulang? Pwedeng, para hindi makawala talaga, kung wala mang tali, baka sa buhok na hawakan, para hindi makakawala. May kawala pa kaya siya pag sa buhok? Abay, hindi siya siguro, talagang susunod na siya kung saan siya dalin ng kanyang magulang. Ayan. So, praise God. So, mga kapatid, ang challenge ko po sa parent at sa bawat isa sa atin is to be a blessing sa ating mga kids, for the parent to be blessing, indeed, a great blessing sa kanilang anak na si Zane, kay Brother Colin and Sister Helen. Okay, allow me to share with you this Bible passage. In Proverbs 22 verse 6, it says here, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So meaning, parents should be responsible to God para sa kanilang mga anak. So are you willing to provide a Christian home for Zane? Are you willing to pray for him every day, always, as always? Are you willing to teach God's word sa kanya as parent? Amen. Praise the Lord. Are you willing to make Zane fearful of God?
may holy fear sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Gusto ko pong tawagin dito sa unan yung mga sponsors. Mga ninong, ninang. So, tayo po ay privilege na napili ng parent ni Zane para maging pangalawang magulang ni Zane. Pero syempre, ang mabigyan ng pribilehiyo ay nangangahulugan ng responsibilidad, di po ba? So meron tayong magiging responsibility hindi lang sa parents, kundi lalong-lalo na kay Zane. And that is to give support, to give encouragement, to pray for the child, as well as to the parents ni Zane. Paturuan din natin sila kung may pagkakataon ng katotohanan at makapagpakita tayo bilang mga pangalawang magulang ng mga magagandang examples, especially kay Zane. May nakita po ako kasi na mga magninong, magninang, na nung lumaki na yung bata, niyaya sa inuman, niyaya sa beer house, tinuro magmadyong, magsugal. Para maging macho ka, manigarilyo ka na rin, inaanak. Ayun. So, hindi magandang example. Amen. So, let's make ourselves responsible. We commit to God. And we commit ourselves to be a blessing, especially to Saint. Pwede po nating sindihan yung ating mga kandila. Ang kandila po na yan ay may liwanag na nagre-represent sa isa sa mga katangian ng ating Panginoon. Because God is light. God is the light of the world. So without God, hindi po tayo magiging kumpleto, hindi po tayo magiging blessed, at hindi rin po tayo magiging blessing. So we need God in our lives. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, mahimala, buhay, author of life, the God who owns everything, the God who is with us today. Ang Diyos na nalulugod sa amin pong ginagawang ito, na dedication kay Saint, as well as ang aming mga ikinukumit na support, sympathy, love, expression ng aming pong hindi lamang paggawa ng kabutihan, kundi pagsunod sa inyong kalooban today. We are praying for Zane, Panginoon, na inyong pagpalain, inyo pong ingatan, kung may karamdaman, pagalingin. At sa kanya pong mga pangangailangan in his life, lalo na sa kanyang paglaki, dalangin namin, isupply niyo po. Sa ngayon, anumang meron siya, maari po itong maubos, mawala, mabulok. Pero ang amin pong ambungan ng panalangin namin na inyo pong tutugunin at ipagkakaloob kay Saint ngayon ay mapapasa kanya, magpasawalang hanggan. Hindi nabubulok, hindi maglalaho, hindi lilipas. Na mga kaloob, hindi lamang po physical at material, pinansyal, man din ay higit sa lahat spiritual. Panginoon, dalangin namin na sa paglaki ni Zane, maging protektado po siya sa masasamang loob, pagalingin mo siya kung siya magkakasakit, bigyan niyo po siya ng talino, bigyan niyo po siya ng provision sa kanyang kakailangan, sa kanyang pag-aaral. Most of all, Lord, dalangin namin na in your appointed time, tawagin niyo po siya sa pananampalataya. Sidlan niyo siya sa kanyang puso at kaisipan ng inyong salita na nagliligtas ng kaluluwa, bumabago sa kanyang puso, babago sa kanyang puso at buhay. Magbibigay sa kanya ng lakas para kayo po hindi lamang kilalanin at katakutan, kundi sundin at paglingkuran sa kanyang buhay hanggang wakas. Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang mga parents ni Zane na inyo pong patuloy pong pagpalain sa kanila pong pagtataguyod kay Zane. Dalangin namin, Panginoon, na
Patuloy niyo po silang pasaganain in many area ng kanilang buhay, not just financially, materially, kundi relationally din po nilang mag-asawa so that they may be able to show same na kanila pong harmonious na love and relationship with one another to the glory of God. At dalangin namin, Panginoon, na wag niyo po silang hayaang magkahiwa-hiwalay, kundi sila po ay maging bonded ng inyong pag-ibig, sila po ay maging worthy na recipients ng inyong mga pagpapala as they commit themselves to you as your people, as your servants, Panginoon. Doers of your will. Dalangin namin na palaguin niyo pa po sila even more spiritually so that they may be able to do your will more effectively and that they may become even more na hindi lamang po pleasing sa inyong harapan, kundi useful for the master's use, for your use, Panginoon. All for your glory. Ipinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga sponsors na naririto, ninong-ninang, na inyo pong pinagpala ng isang opportunity na maging pangalawang magulang, Panginoon. Thank you for not just their time and resources, kundi sa kanila pong commitment na maging pagpapala po kay Zane, even so to the parents. Ito po ay isang makalangit na gawain for the sponsors, Panginoon, na mag-impart ng kung anong meron sila, lalo na sa isang bata na hindi po iba, anak ng mga tao, magulang, na importante po sa kanila. Minamahal po nila. Panginoon, give them the wisdom, the resources, the enabling na makasunod sa inyong kalooban, hindi lang malaman ng inyong salita, kalooban, kundi masunod ito, magawa ito, especially kay Zane. Hindi lamang po ngayon. Sana po, palagi po silang magkita. Dalangin namin na patuloy sila na magkaroon po ng communication, prayer, ministry to one another, and that they may be able to visit once in a while si Zane. At maibigay po nila, Panginoon, ang nais mo na mai-convey nila kay Zane, na mga katuruan, aral, pangaral, advices, counsel, katotohanan, lalo na po yung kanila po mga pagpapala, Panginoon, as they show good examples, Panginoon, kay Zane, as they pray for Zane, Panginoon, every day, na isasama nila si Zane sa kanila po mga panalangin. Hindi lamang po pag Pasko, magkikita-kita, kundi magpapalakasan at magiging kalakasan ni Zane, Panginoon, from time to time, as you give them opportunity and enabling and resources na maging blessing po kay Saint, Panginoon. Personally, even so, spiritually. Pwede ko po bang invite ang mga kapatid na tumayo? Join us sa atin pong dedicatory prayer para kay Zane, to the parents, to the sponsors. By extending our hands, ay may papahayag po natin ang pagbibigay natin ng blessing sa kanila as you join me sa pagpe-pray po sa kanila. And I want to read number 6, verses 24 to 26. It says here, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, Zane, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Baby Zane, I dedicate you to your God, your Creator, life giver, sustainer, and Redeemer, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and we say, Amen. Amen." Purihin po ang Panginoon. Bless you po. Picture. Sige, mag-ano po tayo, picture taking with the kid and the parents.